Upang mapunan ang pagkukulang sa lokal na supply ng gulay sa Batanes, nag-implement ang DA Cagayan Valley sa pangunguna ng DA Batanes Experiment Station ng isang proyekto upang pataasin ang supply ng quality planting materials ng upland vegetables at legumes. Ang proyekto ay in-implement sa 6 LGUs, Municipal Local Government Units, dito sa probinsya ng Batanes. Ito ay kinabibilangan ng municipality ng Basco, ng Mahataw, Ivana, Uyugan dito sa Batan Island. At sa Itbayat Island, nakarating din ang ating proyekto doon, at saka sa Sabtang Island. Ang proyektong ito ay nakatulong sa 60 cooperators province-wide, wherein nag-select tayo ng 10 per municipality at nag-provide tayo ng initial inputs, yung seeds na 11 kilograms assorted yun, na i-divide doon sa 60 na sinasabi ko kanina. And then, around 600 kilograms ng legumes, assorted legumes like peanut, mung bean, snap beans, and string beans. And then, of course, para masigurado natin yung production, yung pag-increase ng yield, nagbigay din tayo ng organic fertilizer. Bawat cooperator mabibigyan upang mas lumaki yung yield na kanilang mapoproduce. Nung nag-attend kami ng seminar po yun, tapos niyaya po kami, tinuruan kami kung paano mag-ano ng pagtatanim ng gulay, ano ang mga dapat gawin po. Kaya kaya sumama ako kasi doon ko tawag dito. Doon ko natutuhan na malaking pakinabang, lalong-lalo na ang aking pamilya. Kasi hindi na kailangan bumili ng mga gulay sa labas kasi may sarili na kaming pananim po. Pagdating naman sa technology, mga intervention na mga technologies na inaibigay natin sa ating mga farmers, tinuro natin yung sowing by using the common, yung seedling trays. Pero dahil sa para makapag-afford sila, hindi lang kasi yung seedling trays kung minsan hindi siya available dito sa Batanes. Gumawa tayo ng strategy using recyclable boxes, like yung isa na dito yung disposable cups na pwede ring gamitin upang makapag-produce tayo ng mga seedlings nitong mga assorted vegetable seeds. Sa transplanting naman, 2 weeks to 3 weeks lang dapat ang diskarte natin upang i-transplant yung ating mga sinok na mga seedlings. So ang transplanting dapat hindi ma-disturb yung kanyang ugat. Tinuro natin yung proper technique on how to pull the seedlings doon sa seedling trays o di kaya doon sa mga recycled boxes. Isa pa dito yung technology na-adapt ng ating farmers, yung proper distancing, and then yung sacrificial flowers or herbs, para yung attention ng mga insect natin na yan ay pupunta sa kanila at ma-reduce yung pag-infest dun sa ating mga pananim. And then, tinuro din natin yung mga repelling na halaman din, which is tulad nung rosemary, ganyan. Kung papansin nyo sa ating farm, sa ating production farm, may mga rosemary, mga basil. Yan po yung mga halaman na nakakatulong sa pagtaboy ng mga insekto dito sa ating production area.
And then, hindi lang po yun ang intervention na pinagawa natin kasi ang Batanes ay organic province, nagpa-practice organically. Tinuro natin sa kanila yung paano gumawa ng mga organic fertilizers. At tinuro din natin yung maggawa ng mga concoctions like fermented plant juice, fermented fruit juice, and some natural antibiotics na dun sa paggawa ng oriental herbal nutrients. And then botanical pesticides, inintroduce din natin sa mga farmers natin. Mas maganda yung DA project kasi marami na kaming natutunan na technique, paano yung dapat gawin, mga fertilizer na ina-apply po. Di kagaya noon kasi basta magtanim ka lang. Malaki pong naitulong kasi lalong-lalo na nung pandemic, wala po tayong mapagkukunan ng pera o trabaho. Dito po tayo umaasa kasi yung ibang mga pananim ay mga produkto, ibebenta mo para meron kang pambili ng ibang pangailangan mo sa pamilya. At huli ay nagpapasalamat kami sa funding agency which is ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Maraming salamat po. Sana ay tuloy-tuloy po ang ating kolaborasyon at ina-assure po namin na ang project ay hindi po siya mag-i-stop kundi masustain at ma-improve pa po ang ating proyekto na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.